Samantala sa mga oras na ito ay makapanayan po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development para sa ilang impormasyon kaugnay po yan sa ipapamahagi na ayuda sa ilan nating mga kababayan. Magandang gabi po Asik Dumlao, si Ryan Lisigas po ito kasama si Luisa Erispe. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Opo, Asek, may kaugnayan po sa nangyayaring krisis ngayon sa gasolina. May target date na po ba yung DSWD kung kailan magsisimula yung pamamahagi ng cash assistance doon sa mga drivers dito sa Metro Manila? At magkano po yung pinag-uusapan dito, Asek? Alinsunod po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyan natin ng lunas ang mga challenges na kinakaharap ng ating pong mga drivers na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang Department of Social Welfare may mamahagi po ng 5,000 piso sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ito po ay financial assistance at ito po ay umpisahan nating ibapamahagi sa mga tricycle drivers dito po sa National Capital Region. Tayo po ay mamamahagi starting Tuesday next week and as early as 6 in the morning ay uumpisahan na po yung distribution nitong tulong pinansyal po na ito. Opo, Asek, you mentioned uumpisahan sa mga tricycle drivers. Baka nakikinig at nanonood ngayon yung mga jeepney drivers. Paano naman daw po sila? Kailan po yung target para sa kanila, Asek? Well, inasaayos na rin po ang koordinasyon with the LTFRB para sa listahan naman ni drivers. So, susunod na rin po na mababahaginan ng tulong ang mga jeepney drivers, gayon din po yung mga PUV drivers, TNVS drivers, at iba pong mga public utility vehicle drivers. Again, isinasaayos po natin yung talaan para matukoy po natin yung mga karagdagang beneficiaries po natin. Sec. Luisa Erispe po ito. Paano naman po yung magiging proseso sa pamimigay ng ayuda sa mga tricycle drivers? Ano po yung mga kailangan nilang dalhin? Saan po ba sila pwedeng pumunta para makakuha po nitong cash assistance? Well, ang mga talaan po ng mga tricycle drivers ay isinumite ng mga local government units sa DSWD. Galing po iyan sa mga LGUs, binalidate po nila yan dahil ang mga tricycle drivers ay kumukuha pa ng rehistrasyon o prangkisa mula po sa kanilang lokal na pamahalaan at may mga asosasyon po iyan. So sila po ang nakakakilala kung sino-sino yung mga namamasada ng mga tricycle drivers dyan po sa kanilang mga lugar. At yung listahan po na yan ay nagkaroon tayo ng data cleansing, duplicity check para maging malinis yung ating pong talaan which will be the reference in preparing the payroll. So sa Tuesday, ang dadalhin lang po ng ating mga tricycle drivers ay ang kanilang valid driver's license at isang photocopy po nito. Ang schedule ng schedule at mga payout sites ay malalaman po nila mula sa kanila pong mga local social welfare officers dahil sila po yung mag-aanunsyo kung saan at anong oras po magtutungo yung pong mga tricycle drivers doon sa kanilang mga payout sites. Pero Asek, Irene, magiging simultaneous po ba ito sa lahat ng areas dito sa National Capital Region o magkakaroon muna tayo ng pilot na distribution come March 17, Asek? Simultaneous payout activities po tayo starting March 17 or Tuesday. Meron po tayong approximate 139,000 tricycle drivers dito po sa Kamaynilaan at sa ating pong pakikipag-koordinasyon with the local social welfare development officers ay may identified na mga councilor districts na kung saan magkakaroon ng mga payout sites po sa mga councilor districts na iyan. And then yung nga pong mga lokal na pamahalaan ang mag-aanunsyo at magpaabiso dun sa kanila pong mga tricycle drivers kung saan po sila magtutungo at kung anong oras. Kasi we've divided yung pong payout activities natin into 2 batches. Merong pong morning at merong pong afternoon payout activities sapagkat ayaw naman po natin na maantala yung pamamasada rin ng ating pong mga tricycle drivers. So, ganun po yung arrangement natin starting March 17. And
Batay po dun sa ating koordinasyon nga, there are 39 councilor districts dito po sa National Capital Region. So yung pong ating mga tricycle drivers will be asked to go to those payout sites po starting Tuesday. Sec, ito po bang 5,000 piso, gaano katagal po ito pwedeng gamitin o makakatulong sa ating mga tricycle drivers? At ito po ba ay one-time cash assistance lang para sa mga tricycle drivers? Well, ito pong assistance na ito ay of course bahagi or naging resulta ng ating pong pakikipagpulong with local chief executives at nakita na ito ay maari nga pong makatulong doon sa ating mga drivers sapagkat alam naman natin na dahil nga sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ay naapektuhan yung kanila pong pagbibiyahe, nababawasan din po yung kanilang naiuwi sa kanilang pong tahanan at naapektuhan din yung kanilang pang-araw-araw na pangtustos doon sa mga pangangailangan po ng bawat miyembro ng pamilya. So again, ang assistance to individuals in crisis situation is a social safety net. So it cautions the impact of an adverse shock or crisis na nararanasan ng isang individual o isang pamilya. Kaya nakikita natin na malaking tulong ito sa ating pong mga tricycle drivers para po somehow madagdagan rin yung pangtustos nila nga sa kanila pong pang-araw-araw. At minomonitor naman po ng DSWD ang sitwasyon. And since we have sufficient funds for the implementation of the AIX program, may option pa rin po tayo na mag-provide ng karagdagang intervention in case lumala o mag-escalate ito pong sitwasyon natin sa kasalukuyan. Okay po, good news po yan, Asek. Pero we understand na inuuna lang po natin yung sa Metro Manila. Paano naman po yung mga sa other regions? Kailan po natin target na magbigay para po sa mga ibang rehiyon, lalo't marami po doon mas mataas pa yung presyo ng langis sa ngayon? Tama po yan. Kaya nga po ang DSWD ay nakikipag-coordinate na po with the Department of Transportation para matukoy natin kung sino-sino pa yung mga drivers, saan po yung mataas din ang concentration, halimbawa mga tricycle drivers, at gayon din po kung saan-saan din yung mataas ang bilang ng mga drivers ng jeepney, ng taxi, para maplano rin po natin yung susunod na hakbang natin para sa pamamahagi ng tulong, hindi lang sa tricycle drivers pati din po sa iba nating pang mga drivers nationwide. Kasi sabi nga po natin, inumpisan lang natin dito sa National Capital Region, but we're already plotting for the succeeding payout activities in all parts of our country. Opo, Asek, na-mention mo na kanina, libo yung pinag-uusapan natin, pero sa mga tricycle drivers pa lamang yan. Pero dito pa rin yan, dito pa lang yan sa Metro Manila, nandyan yung mga jeepney drivers and other PUVs. Saan po hugutin yung pondo para dito, Asek? At sapat po ba, magiging sapat po ba ito? You mentioned na rin po kanina, baka mas lumala pa in the next few days itong crisis na ito ng crudo. May sapat na pondo po ba tayo para dito, Asek? Ang assistance to individuals in crisis situation ay may nakalaang pong pondo na mahigit 60 billion pesos as reflected in the General Appropriations Act of 2026. Kung kaya nga po, ito ay sapat para tugunan yung o i-address yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin na sumasailalim sa krisis. Hindi lamang naman pong itong cash assistance na ibinabahagi natin sa mga tsuper ang atin din pong ipinoprovide. Patuloy pa rin naman yung other assistance sa ilalim ng AIX, kagaya ng medical, ng burial, transportation, and other material assistance. At dito po natin kinukuha sa pondo nga natin ng AIX. So far nakita natin na sapat po ito. At ito ay magagamit po natin para nga matulungan yung mga kababayan natin na nakakaranas ng matinding krisis. Po, Asek, last question na lamang po, huling tanong mula sa akin. Asek, bukod dito sa financial assistance, plano din ba ng DSWD na magbigay ng family food packs doon sa mga apektadong drivers, Asek? Well, ito po ay pinag-aaralan natin. Titignan natin kung hanggang saan po or ano po yung magiging resulta pa nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng
krudo dahil ang DSWD naman po, we're ready to provide the necessary assistance. But just to be clear, yung assistance to individuals in crisis situation kasi yan ay yung social safety net nga natin, binibigyan natin ng immediate assistance para sa mga individual na nakakaranas ng krisis. Yung ating kasi mga family food pack, ginagamit natin yan kapag may mga disasters or calamities na nakakapekto po sa ating pong bansa. Ayan. Asek, kahit papano, magandang balita po yan sa mga drivers natin. Pero mensahe po sa ating mga kababayan, Asek, go ahead po. Alinsunod din po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na mabilis yung pamamahagi ng tulong sa ating pong mga apektadong mga tsuper. Ang DSWD po ay magsiset up ng help desk. It's a joint help desk with the local government unit, with the TNU, para po kapag may mga concerns o may mga discrepancies doon sa pangalan at ng pangalan ng beneficiary natin as reflected in their driver's license and in the payroll, kung magkaroon po ng halimbawa wrong spelling, ay agad po natin yan na ma-address. Similarly, other concerns na maaaring ipaabot ng ating pong mga kababayang mga tricycle drivers ay doon din po natin agad na i-resolve because ayaw po natin na pabalik-balik, ayaw po natin na maantala yung pong pamamasada ng ating mga tricycle drivers. And again, ang gusto po natin ay maging maayos, mabilis, maagap yung pamamahagi po ng tulong. So with that, tinitiyak po ng DSWD that we will ensure that we will make sure na magiging maayos itong distribution natin ng tulong pinansyal sa ating pong mga kababayan. With that, maraming salamat po at magandang gabi. That's also a good news. Maraming salamat, Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Magandang gabi po.